Patay dahil sa Bagyong Pablo. Umaabot na sa mahigit 200 ayon sa tala ng Philippine Army. Karamihan sa New Bataan, Compostela Valley na sinalanta ng flash flood. Dili lagi na, oh. Daan-daan pang nawawala. Patuloy na hinahanap. Lahat-lahat sir, nakalubong pa siya sa putik sir. Doon pa lahat. Pero yung heart niya sir, function pa talaga. Mga residente, hindi malaman kung paano babangon. Landslide sa bayan naman ng Mongkayo. Nag-iwan din ng 14 na patay at mga sirang bahay at ari-arian. Mga nakaligtas sa trahedya, umaapila ng tulong. Magandang gabi po, umabot na sa 224 ang bilang ng mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Pablo. Ayon po yan sa tala ng 10th Infantry Division ng Philippine Army. Sa tala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 75 naman ang patay. Marami sa mga nasaway mula sa bayan ng New Bataan sa Compostela Valley na sinalanta ng biglaang pagbaha. Talunos-lunos ang iniwang pinsala ng Bagyong Pablo doon. Hindi raw akalain ng mga residente roon na makakaranas sila ng ganitong trahedya. Nakatutok live mula sa New Bataan, Compostela Valley, si Gigi Manikan. Gigi. Mike, sa mga sandaling ito nga ay nagsimula na namang bumuhos ang malalaking patak ng ulan at ito ay hindi natin naasahan lalo pat napakainit at kanina tinanong din natin sa Pag-asa na kung ano magigilagay ng panahon. Sinabi nila na magiging maayos pero ngayon nakikita nyo na unti-unti na uling umulan dito sa kinatatayuan namin. Ito ay bahagi ng complex nitong munisipyo. Ito'y inabot din ng flash flood at itong mga gulong dito, ito'y inanod malapit dito sa pader. At itong kinatatayuan ko mismo, itong putik na inyo nakita ay halos kalahati ng truck ang lalim nito. Makikita nyo sa aking likuran yung motor pool kung gaano ang pinsalang inabot sa lakas ng hangin. Nagkapilas-pilas yung mga bubong nito. At ito nga ay ilan lamang sa mga pinsalang inabot ng New Bataan. Kanina, umabot na sa 78 ang nasawi, may higit 300 pa ang pinaghahanap. Madaling araw kanina nang mapasok ng GMA News at News TV Quick Response Team ang daan patungo sa New Bataan sa Compostela Valley. Kahit madilim, bakas na ang pinsala sa pagdaan ng Bagyong Pablo. Pero lalong nalantad ang pinsalang iniwan ng bagyo nang unti-unting lumiwanag na. Kahit saan tumingin sa bayan ng New Bataan, walang nakatayong puno ng saging na siyang pangunahing pananim at pinagkakabuhayan ng maraming mga residente rito. Ang grupong ito ng mga tao na lumabas mula sa isang maliit na chapel, dumadaing ng gutom. Nagkaroon lang daw sila ng pagkakataong kumain nang kunin ang isang namatay na kalabaw. Buti na lang kahapon may kalabaw na naano doon, yun yung kinain namin, natay namin. Maraming bayang nasira. Nagmistulang mga palito ito at niyuping mga lata ang bubong. Ang putik na nanggagaling sa bundok, sumakop na sa sementadong daan ng New Bataan. Ang mga nakabaong kahoy na ito ang dating lugar kung saan nakatayo ang isang malaking palengkeng nalubog sa putik. Ang ambulansyang ito, inanod palabas ng motor pool kasama ng nawasak na pader ng munisipyo. Maging ang ibang sasakyan, nalubog sa putik. Sila Randy, asa man sila Randy? Sulod. Ha? Oranig dili. Pero ang mas nakapanlulumo ang hanay ng mga katawang ito. Mga residenteng di na nakaligtas nang biglang magkaroon ng flash flood. Pasintabi sa mga kumakain, ang ilang labi ng mga biktima, inisprayan na lang ng insecticide.
Si Mang Joel, nabutan ko naghahanap sa labi ng mga nawawalang kaanak, kabilang ang kanyang mga magulang at 5 batang pamangkin. Magulang ko, saka asawa ng magulang ko, missing. May 3 anak na ang edad 3 anyos. Ang isa, 2 anyos. Ang isa katuig. Sila po sila lahat. Hurot sila. Unya, magulang ko, asawa ng magulang ko. Tapos, asawa ng magulang pa yung duhaman akong magulang. Si Aling Jennifer, tanging pag-iyak lamang ang nagawa lalo pat 3 sa kanyang mga anak, pati ng kanyang asawa ang nawawala. Mga yung kuani, yung anak ko, yung asawa, wala pa. Hindi pa nakukuha asawa at anak. Hindi pa isa o 2 ka anak, 3 ka anak. 3 anak? Ano edad? 6 to 4 years old. Sa pagtaya ni Barangay Chairman Francisco Alinzo ng Barangay Andap, kung saan nagkaroon ng flash flood. Marami pa sa mga residente rito ang nawawala. Pahirapan din ang rescue at retrieval operations dahil sa kapal ng putik at dami ng mga nabuwal na puno. Ang estimate namin ito, mga 300 siguro ang na nawawala doon. 300? Oo, 300. Ang mga sundalo mula sa Charlie Company ng 66 Infantry Battalion ng Philippine Army na may mission lang dito, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng bagyong si Pablo. Isang namatay at isang sugatan at nawala ng malay. May 9 na sundalo pa rin ang hinahanap. Sa tabi ng gym kung saan nagsisilbing evacuation center, nagkakasama ang mga patay at mga nabuhay. Ang mga nabuhay nakapila para sa konting bigas na ipinamamahagi bilang pagkain nila. Pagkain na tubig ang problema ngayon sa lugar na ito. Maswerte ang mga residenteng ito dahil kahit papano'y may napipilaan sila maski para sa konting bigas. Pero kung hanggang kailan magtatagal ang supply ng bayang ito, hindi pa masabi ng mga lokal na opisyal. Habang nag-aabang kami, may mangilan-ngilang mga nakaligtas ang dinadala dito para gamutin gaya ng batang ito na tinulungan ng isang driver ng habal-habal. Sinakay ko lang sa motor kasi nahawa ko sa kanya, naglakad lang. Ang mga sugatang residente may mga malaking galo sa mukha, ulo at iba pang bahagi ng katawan. Pinapainom ng tubig ang ilang sugatan, isinakay sa truck. Ang lalaking ito, pinainom ng tubig ang mga biktima gamit ang takip ng mineral water. Hindi lubos maisip ng mga residente na tatamaan sila ng ganito katinding bagyo. Dami nang nakalata din ng mga patay pero hindi pa yun wala pa doon yung mga anak namin. Pero umaasa po kayo na Maasa pa kaming buhay sila kasi hindi pa sila nakaratid. ayon mismo sa alkalde ng New Bataan, ngayon lang daw siya nakaranas ng ganitong trahedya sa kanilang bayan. Matagal ng panahon may bagyo. I did not expect na ganito ang mangyari sa New Bataan. Ang ilang mga residente tinuturo ang illegal logging sa trahedyang kanilang sinapit. Pruweba raw nito ang mga kahoy na inanod pababa ng bundok at nagkalat sa mga daan ngayon. Isa rin yan. Na ano, sige. Sa truso yan, isa rin yan. Na, Pagtutruso, pagbimina, yan. Mike, sa mga sandaling ito ay malakas ang pag-ulan. Pero kanina nagkaroon ng pagkakataon ng mga kapuso natin dyan sa bahagi ng Compostela. May 1 oras ang layo dito sa New Bataan para makapag-charge ng kanilang cellphone. Sa pamamagitan ng ating technical team na kasama ay nakapakiusap itong mga residenteng ito para po makagamit ng ginagamit namin ding generator para makapag-live ngayong mga oras ito at para naman sila makapag-charge ng kanilang cellphone dahil napaka-importante po ng komunikasyon sa buong bayan ng Compostela, sa buong bayan ng New Bataan ay wala pong kuryente hanggang sa mga sandaling ito. Kaya kahit papano po ay tulong din po sa kanila yan. Sa mga sandaling ito naman po ay namamahagi na ng tulong ang Jemay Kapuso Foundation at sa akin pong pagkakalam ay nasa 1,000 po ang pamilya na kanila pong pinagandaan. Isang malaking truck ang kanilang daladala dito. Karga po yung mga goods ng Jemay Kapuso Foundation. Bukod po dyan ay dumating din po kanina si DILG Secretary Mar Rojas para po magbigay ng update at sa kanya nga pong pinakahuling tala. Nasa
78 po ang nasawi at nasa 319 pa ang nawawala. Dito lamang po yan sa lugar ng New Bataan, Mike. Jiggy, yung pinakita mo mga bangkay kanina na sabi mo sa DCWB kanina sa akin, halos katabi o malapit doon sa dinadaanan ng mga taong nakapila para kumuha ng relief goods. Yung mga bangkay na yon, natanggal na ba dyan at naayos na ba yung pagkakakilanlan na sa kanila? Anong kalagayan dyan ngayon? O hanggang ngayon, galo pa tumuulan na naman, nandun pa rin sila. Jiggy? Mike, bago ko sagutin yan, pansinin mo yung kulay green na gusali, yung kulay green na maliit na gusali doon. Doon nakapila yung mga residente na umaasa na magkakaroon ng bigas. Ganong kalapit. At hanggang sa mga sandaling ito, Mike, ay hindi pa naalis yung ilan sa mga labi na naririto at hindi pa nakikilala ng mga residente. Kasamang palad, Mike, maghapong umaraw at ngayong sa mga oras na ito ay malakas naman ang ulan. Kaya yung napag-usapan natin kanina sa DCWB na sana magkaroon ng body bag kahit papano, hindi ko nakita yon. At nananatili na yung takip sa mga labi ng mga biktimang ito ay makakumot o di kaya naman kahit anong damit na may tatakip nila o mahagilap ng mga residente dito. Mike? Sana napapakinggan o napapanood itong pagsasign papuwid natin to ng mga kinukulan para magpadala na sila dyan ng mga body bags. Maraming salamat, Chike Manikad. Marami pang nasawing biktima ng bagyong Pablo sa New Bataan sa Compostela Valley pa rin ang hindi pa nakikilala. Hindi mailarawan ang hinagpis ng mga residente na sa isang iglap nawalan ng mga mahal sa buhay. Nakatutok doon live mula sa New Bataan pa rin si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, gaya ng nabanggit ng kasama natin si Jiggy Manikad, nagsisimula na ang pagbuhos ng ulan at sa paligid natin nararamdaman natin na yung mga tao dito medyo nagkakaroon na ng tensyon dahil nga sa nangyaring yung pananalasa ng bagyong Pablo. At may imagine lang natin, Mel, dahil kakaunti pa lamang tong ulan ngayon, may imagine lang natin kung ano yung takot ng mga kababayan natin nung kasagsagan ng bagyo. At gaya nga nung nabanggit mo, Mel, napakasakit para sa ilan nating mga kababayan na kinailangan nilang kilalanin ang labi ng kanilang mga kaanak na wala ng buhay matapos ang panalalasa ng bagyong Pablo. Sa unang pagkakataong sumikat ang araw matapos manalasa ang bagyong Pablo, malinaw na sa mga taga Compostela Valley, tuluyan ang pinago ng bagyo ang mukha ng kanilang lalawigan. Sa highway na ito na sumasakop sa 3 bayan, iisa ang larawan ng kilo-kilometrong dinaanan namin. Matataas na poste at matatabang punong nabuwal. Makakapal na bakal na gaya nito na animoy papel na inilapad ng hangin. Ano pa kaya ang laban ng mga tahanang yari sa kahoy at pawid? Mula sa poblasyon, tinungo namin ang bayan ng New Bataan sa paanan ng mga bundok. Ang bakas ng bagyong Pablo na kanina pa pumapalibot sa amin, sinamahan pa ngayon ng tubig at putik na halos tumabon sa bayan. Siyempre, marami akong mga kamag-anak doon. Namatay. Kahit na paano, masaya naman pero kahit na minsan malungkot talaga. Kasi nawalan kami ng mga kapamilya namin. Inuna ko po siya. Wala ko pa akong gamit nga nadala. Mga anak ko po ang inuna ko tapos yung husband ko. Pero ang tila nilamukot na mga bahay at mga kabuhayang sinira, hindi maikukumpara sa susunod naming nakita. Sa labas ng command center ng Rescue and Relief Operation, mahigit 60 malalamig na bangkay ang nakalatag sa mainit na semento. Lahat sila balot sa putik at may bakas ng paghihirap. Dito namin namataan si June, kahapon pa hanap ang kanyang mag-ina nang tanggalin ang tabing sa isang wala ng buhay na munting anghel. Agad niyang nakilala ang kaisa-isang anak. Nag-evacuate po sana yung pamilya nyo para safe sila? Oo. Akala lang safe nila doon pero doon ang malakas na agos ng tubig. Doon nagka-flash flood? Lahat sila sa center, Horot. Naku po. Hindi ko pa nakita ang asawa ko at yung gangan ko. Nang isa-isang kilalanin ang mga natagpuang labi, tila umalingaw-ngaw ang paghihinagpis sa buong Compostela Valley. Tatlong anak ko.
Pangatlong anak nyo? Tatlo. Tatlong anak nyo? Sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa ring ilang saglit na puno ng pag-asa. Bangko daw, bangko. Wala. Lahat-lahat sir, nakalubong pa siya sa putik sir. Doon pa lahat. Pero yung heart niya sir, function pa talaga. Talagang heavily devastated. Maraming puno, no? Maraming malalalim na lugar na hindi kaya ng mga sasakyan. Pati yung mga foot soldiers natin tsaka ibang rescuers nahirapan dahil mataas yung mga putik. Actually, ang cadaver ngayon piniprepare na para sa funeral parlor. Tsaka ang yung gobyerno na ang bumabayad doon, babayad doon. Well, ilang saglit pa lamang ang nakakalipas, napansin natin ang mga kasama natin mula sa Kapuso Foundation na dumating dito sa may gymnasium, dito nga sa may New Bataan, dito sa may Compostela Valley. At patuloy pa rin, kung nakikita natin ngayon, Mel, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan sa mga sandaling ito. At nabanggit naman sa atin, Mel, samantala ng municipal government ng New Bataan na dadalhin ang mga cadaver sa isang punerarya sa may bayan naman ng Monte Vista, dito pa rin sa Compostela Valley. At tiniyak nila na hindi sasagutin naman ng gobyerno ang pangangailangan para sa pagpapalibing ng mga biktima. Mel? Cedric, pakilinaw mo nga ulit ha. Yung mga biktima ay nasa evacuation center na nung maganap yung trahedya. Cedric, ganun ba yun? Okay, Mel, yun yung nilinaw sa atin ng local government. Meron silang 4 na identified na mga evacuation centers. Yung ilan dun sa mga nabiktima ay wala dito sa 4 na identified. Yung isang biktima na nakausap natin, si June, yung kanyang mag-ina, ay tumakbo dun sa isang health center, sa isang barangay dito, na hindi naman daw kasama dun sa mga identified. Ang inisip daw ng mag-ina ni June ay safe sila, kasama yung ibang mga kasamahan nila dito sa bayan, na maligtas sila doon sa health center na yun. Sa kasamaang palad ay ito yung tinumbok ng flash flood pagdating ng panalalasa ng bagyong Pablo, Mel. Oh, Cedric, alam mo sa likod mo kanina may nakita kong sasakyan kalahati yung baha ng putik. Saan galing yung ganung kadaming putik, Cedric? Sa bundok, Mel, ito nasa likuran ko, ito yung isang van na actually nakatayo tayo ngayon sa motor pool nitong bayan ng New Bataan. Kung mapapakita naman natin dito sa may kaliwa ko, may mga truck naman na nangangalahati na rin, Mel. Ito, ganito, makikita natin, magkakaroon tayo na idea kung gaano karami yung putik, yung lupa, yung buhangin, yung mga bato na nanggaling doon sa mas mataas na lugar. Considering ito, Mel, New Bataan ay mas mataas na rin kumpara sa ibang mga bayan dito sa Compostela Valley. At pagkaalaman din natin na ito ang pinakamalaki na bayan, kaya talagang medyo may kalakihan yung damage pagkatapos nga ng bagyong Pablo, Mel. Salamat naman at nakarating na dyan ang maluwalhati ang ating Kapuso Foundation team. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Sa bayan ng Monte Vista naman, sa Compostela Valley pa rin, namamalimos na ang ilang mga residente na nawala ng kabuhayan. Narito ang pagtutok ni John Consulta. Kalunos-lunos ang natatnan ng GMA News kagabi sa bayan ng New Bataan, Compostela Valley. Sa likod ng gymnasium, nakahilera ang mga bangkay na balot ng putik. Walang kalaban-laban sa rumagasang baha. Ayon sa Region 11 Disaster Risk Reduction and Management Council, lumilikas kahapon ng madaling araw ang mga residente ng Barangay Andap sa tulong ng mga sundalo. Papunta sana sila sa isang malaking gusali para makaligtas sa hagupit ng bagyo. Pero yun pa ang unang tinamaan ng baha. Dahil sa lakas ng ulan, ang tubig na umapaw mula sa ilog na nasa taas ng kabundukan, rumagasa sa Barangay Andap na nasa bandang gitna ng bundok. Ayon kay Compostela Valley Governor Arturo Uy, nitong araw ng linggo pa sinimulan ang paglilikas sa mga residente dahil sa bagyong Pablo. Pero ang mismong evacuation centers tulad ng Barangay Hall at health centers pa ang siyang napinsala. Asa kutob ang tubig? Uy, katako sa tubig. Kaya ilapaw na dito, Pagkataon-taon, dito na ang tubig. Sa tala ng PDRMC, hindi bababa sa 76 ang nasawi sa flash flood sa New Bataan. Ayon sa spokesman ng 10th Infantry Division, 3 sundalo ang namatay, kabilang si Sergeant Maximo Olivares. Mahigit 100 ang sugatan at mahigit 200 ang nawawala.
kabilang ang 9 na sundalo. Pahirapan ang retrieval at rescue operations dahil sa baha at matinding pinsala. Sa gitna nito, tuloy ang rescue operations. Kanina, inabutan ng GMA News ang lalaking ito na balot pa ng putik matapos mainigtas. Hinugasan ang kanyang muka para makilala at makahinga ng mabuti. Kabilang din sa mga sugatan ang sundalong sina Rayboy Barakia, Danjeris Wade at Alex Marvin Diazeta. Sa bayan ng Montevista, nakaligtas nga ang mga residente. Problema naman nila ang labis na pagkagutom. At dahil apektado ang kanilang kabuhayan, wala na nagawa ang ilan kundi ang mamalimos sa mga motorista. Sa bawat tulong, ganun na lang ang saya't pasasalamat. Ang napadaang delivery truck ng saging, nagbagad ng loob din sa mga biktima ng bagyo na ilang araw ding hindi kumakain. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Bukod sa New Bataan, napuruhan din ng Bagyong Pablo ang bayan ng Moncayo sa Compostela Valley. 41 ang nasawi ayon sa pinakahuling tala ng 10th Infantry Division ng Philippine Army. Bukod sa biglaang pagragasa ng baha, naminsala din ng napakalakas na hangin doon sa lugar na iyon. Nakatutok si Cara David. Sa lakas ng ulan na dala ni Bagyong Pablo, umapaw ang Agusan River. Ang bulubunduking bayan ng Moncayo, Compostela Valley, binaha, nabalot sa putik. Pero bukod sa rumaragas ang baha, dala rin ng Bagyong Pablo ang lakas ng hangin na nakapagpalipad sa mga bubong ng mga bahay na sana'y sisilungan ng mga binahang residente. Nagmistulang ghost town ang bayan ng Moncayo. Wala gyud mi nakaikyas kaya nga mo ang balay, ang mga atop ng lupad. Monang naami karon diri sa eskwelahan. Tinangay din ang hangin ng mga poste ng kuryente at mga puno, kaya balot ng kadiliman ng buong bayan. Tigyon maayo, sir, tungod nga grabe ang among balay po nahitabo. Ang bahay ng pamilya Ugsok, nabagsakan ng puno. Namatay ang 4 na miyembro ng pamilya na nasa loob ng bahay ng mga oras na iyon. Sa kalapit na lugar, bumagsak naman ang isang puno ng niyog. Nabagsakan nito ang isang batang 3 taong gulang at ang kanyang ina. Nasawi ang batang biktima. Na siyang gikugos pero wala ko kabantay. Kaya nakuyapan man ko ganini. Sa barangay Pasian, sa chapel at sa eskwelahan nagsilikas ang mga residente. Kagabi, wala na raw silang makain. Sa atong presidente, ni President Noynoy Aquino nga matabangan ang mga katawhan sa barangay, labi na sa lungsod sa Moncayo nga naepektuhan na inis. Sa kalye ng poblasyon, naabutan din namin naglalakad ang mga residenteng ito mula sa barangay Diwalwal, kung saan nagsasagawa ng pagmimina ng ginto. Nagsisimula na raw gumuho ang lupa sa Diwalwal at natatakot sila na baka matuloy na ang landslide sa lugar. Cara David, nakatutok, 24 oras. Noong pamay, natukoy na ng Mines and Geosciences Bureau o MGB na high risk sa pagbaha at prone sa landslide ang malaking bahagi ng Compostela Valley, kabilang ang bayan ng New Bataan, kung saan marami ang nasawi sa gitna ng hagupit ng Bagyong Pablo. Nakatutok live si Susan Enriquez. San? Mer, sa pinakahuling tala ng NDRRMC, ang kabuuang bilang na ng kumpirmadong nasawi ay umaabot sa 274. Pinakamalaki ang bilang na ito nagmula sa Davao Oriental at Compostela Valley. Ang bilang naman ng mga sugatan ay 339. Samantalang ang bilang ng mga nawawala ay umaabot sa 279. Kasama sa flood at landslide-prone areas ang New Bataan sa Compostela Valley, nakabilang sa pinakagrabing sinalanta ng Bagyong Pablo. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau ng DNR, 11 sa 16 na barangay ng New Bataan ang high risk sa floods. Kasama na rin ang barangay Andap kung saan naitala ang mahigit 30 patay matapos bahain ang evacuation center sa barangay. Noong 2006 pa natukoy ng MGB na high risk sa pagbaha ang barangay Andap, lalo't may kalapit itong ilog. Abutin talaga ng baha dahil sa ating geohazard map, kitang-kita natin, ito yung barangay Andap, yan ho yung barangay center na ginawang evacuation center. Ay nasa flood-prone area po siya. So talagang babahain talaga yung lugar na yan. Giit ni Hazareno, dapat walang nakatira sa mga landslide at flood-prone area. Kung sa ideal situation na ayaw nating tumanggap ng risk, dapat po ay no man's land na po lahat yan.
Sa geohazard map ng New Bataan at buong Compostela Valley, makikitang malaking bahagi nito ay nasa high-risk flood at landslide-prone areas. Sa probinsya ng Compostela Valley ay dahil halos lahat hazard siya, kung hindi man landslide ay flood. Importante ho yung early warning system na effective para ho ma-alerto kagad yung mga kababayan natin at makalikas kagad pag may darating ho mga hazard doon. Sa Barangay Pantukan, umabot sa mahigit 100 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Pablo. 2006 pa raw nang matukoy ng MGB na highly susceptible to landslides ang buong munisipalidad. Pero ilan pa rin sa ating kababayan ang piniling manirahan dito kahit delikado. Noong Abril 2011, 14 ang patay sa pagguho ng lupa sa isang minahan sa Pantukan dahil sa paglambot ng lupa dulot ng patuloy na pag-ulan. Isinisi ang pagguho ng lupa dahil sa illegal mining at logging. Ang trahedyang nangyari sa Compostela Valley, nagpaalala sa nangyaring mapait na delubyo sa Ormoc Leyte, 21 taon na ang nakakalipas. Sa kasagsagan ng Bagyong Uring noong November 1991, rumagasa ang flash flood. Halos mabura na sa mapa ang Ormoc. Ang masaklap, mahigit 5,000 ang namatay. Ang itinuturong dahilan noon ng malawakang flash flood, deforestation o pagkakalbo ng mga kagubatan. Katatapos lamang ng press briefing ni Yusek Benito Ramos dito sa NDRRMC at pinapangambahan nitong mismo ni Yusek Ramos na tumaas pa ang bilang ng mga nasawi dahil ngayon pa lamang napapasok yung ilang lugar na grabing sinalanta ng Bagyong Pablo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Kitang-kita ang lawak ng pinsalang idinulot ng Bagyong Pablo sa isinagawang tinatawag na aerial inspection ng GMA Davao sa ilang bahagi ng Davao Oriental. Kabilang sa pinaka-naapektuhan ay ang bayan ng Katiil kung saan halos 60 katao ang namatay. Mula sa lungsod ng Davao, nakatutok live si John Paul Sanyena ng GMA Davao. John Paul. Yes, Mike, kasakay sa chartered chopper kanina, binaybay natin at sinuyod natin ang himpapawid na bahagi ng Katiil, Davao Oriental na isa sa mga maraming napinsala sa Bagyong Pablo. At nakita natin kanina, Mike, na habang approaching tayo sa area na yan ay masyadong talagang napinsala ang niyogan na bahagi ng Katiil, Davao Oriental. Ito yung isa sa mga pangunahing hanap buhay na mga taga dyan. At ito'y habang tayo'y bumaybay kanina, nakita natin na masyadong malaki ng diferensya ang itsura nito doon sa hindi pa ito na napinsalan ng Bagyong Pablo. At lahat ng mga bubong dyan ay talagang nasira at sabi nga ng mga tao doon na napaka-isolated daw ng area na ngayon sa mga tulong mula sa gobyerno at sa mga non-government organizations. In fact, nananawagan sila, Mike, sa Kapuso Foundation na abutan sila ng tulong dahil nahihirapan daw ang ilan na lalo na sa ngayon nauubusan sila ng pagkain at kulang ang supply ng mga tubig at hanggang sa ngayon ay wala pang kuryente sa bahaging iyan ng Davao Oriental. Mike? John Paul, napansin namin dun sa video ninyo mula dun sa helicopter na merong mga ilang bahagi dun sa Davao Oriental na medyo tuyo-tuyo na. Tama ba yun? Kamusta ang panahon doon? Pati na dyan sa inyo sa lungsod ng Davao, John Paul? Yes, Mike. Isang araw matapos nanalasa ang Bagyong Pablo ay maulap na kanina. At mainit naman sa bahaging iyon ng Katiil. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nakaahon sa nasabing pagsubok ng kanilang buhay dyan sa Katiil. Hindi siguro masyadong magkakaroon ng hadlang yung paghatid ng mga tinatawag na relief goods sapagkat kung makikita natin ulit yung video, kahit maraming wasak na mga istruktura, napansin namin yung mga daan bukas naman. John Paul, tama ba yun? Sa nakita nating video, kuha nyo sa helicopter? Yes, Mike. Ganito kasi yun. Dalawa kasi yung pwedeng daanan ng going to Katiil, Davao Oriental. Merong dyan sa Mati at meron doon sa Surigao del Sur. Kaya nga lang, dito sa may Mati, Davao Oriental ay nasira ang isang tulay na pwedeng magdugtong from Caraga, Davao Oriental going to Katiil. So pwedeng dumaan ang tulong sa may Surigao del Sur na banda para maiabot na nga yung tulong doon sa mga tao dahil hirap na nga sila. Pero ang diferensya lang, Mike, masyadong malayo kung dadaan ka sa Surigao del Sur ikumpara doon sa Maymati, Davao Oriental. Maraming salamat, John Paul Senyal ng GMA Davao.
Sa Davao Oriental, hindi bababa sa 114 ang naitalang patay dahil sa bagyong Pablo ay sa PDRRMC. Karamihan sa mga nasawi sa naturang lalawigan ay mula sa bayan ng Baganga kung saan naglandfall ang bagyo kahapon. Halos 150 naman ang sugatan. At hindi bababa sa 21 ang nawawala ay sa 10th Infantry Division, base rin ito sa pagbilang ng kanilang mga sundalo doon. Pahirapan po ngayon ang paglilinis ng mga residente ng lungsod ng Cagayan de Oro na sinalanta ng pagbaha. Makapal na putik ang iniwan ng bagyo. Ang problema, malaking bahagi ng Cagayan de Oro ang walang tubig at kuryente. Nakatutok si Maki Pulido. Ito ang downtown ng Cagayan de Oro City. Bagamat hindi gaanong napinsala ni Pablo, may bakas pa rin iniwan ng bagyo. Walang tubig ang kalahati ng syudad dahil sa mga nasirang booster pump. At wala pa rin kuryente ang malaking bahagi ng syudad. May ilang mga punong nabuwal sa mga bahay, mabutit walang nasaktan. Wala rin nasaktan ang tabunan ng landslide ng ilang kabahayan sa isang barangay. Pwede nang umuwi ang mahigit 30 evacuees dahil humupa na ang baha. Hindi lang biro ang gagawing paglilinis dahil sa kapal ng naiwang putik. Si Richel Anches, tinatsagang mag-imis kahit wala pang kain at tulog. Wala na silang perang pambili ng pagkain dahil hindi nakapagtrabaho ng lumikas sila bago pa dumating ang bagyong Pablo. Kumusta ang paglilinis? Mahirap na mahirap. Pagod na pagod, wala pa kaming kain. Bakit hindi pa kayo kumakain ngayon? Ay, wala pa sweldo. Sugat-sugat din sa paa si Richel. Wala kasing bota. Hindi naman daw sila pwedeng magtsinela sa putik. Wala ring tubig sa gripo, buti na lang at may nahihingang tubig mula sa nakaparadang truck. Pero si Adelaido Bacario sa naiwang tubig baha nagsasalok ng tubig para makapaglinis. Simba ko lang pala, hindi ka lang utangin ako sa Ginoo. Wala na bagay mga kwarta ka para sa tambal. Dahil pahirapan ng paglinis ng bahay, marami pa ang natitira sa mga evacuation center. Baka magulit na naman, mayroon na namang bagyo. Umarating, kaya ano na, lagi na kami na parang mas-chop na ba. Mula Cagayan de Oro City, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Ngayon, importante talaga na makinig tayo sa pinakasariwang impormasyon kaugnay ng bagyong Pablo at yan ay ihahatid ng ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani, nasa na ba ang bagyong Pablo ngayon? Mel, nakalampas na nga yung sentro ng bagyong Pablo dyan sa Palawan at tinutumbok na nito ngayon ang West Philippine Sea at nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal number 3 dyan sa Northern Palawan. Kasama na ang Calamian Group of Islands. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Palawan, habang signal number 1 naman sa Occidental Mindoro. Taglay pa rin ng bagyo ang lakas ng hangin na umaabot ng 120 km per hour near the center at bugsong 150 km per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. At dahil nasa karagatan na muli ang sentro o itong bagyong Pablo, ay may posibilidad pa itong lumakas bago lumabas ng bansa o ng ating PAR sa araw ng Linggo, Mel. Pero Mang Tani, dire-diretso na ba yan yung paglayo ng bagyong Pablo na yan o posible pa rin mag-iba ng direksyon? O worse, baka bumalik pa dito sa atin, Mang Tani? Yes, Mel. Ayon sa National Center for Atmospheric Research ng Amerika, ay meron pa rin ilang numerical models. Ito yung mga ginagamit ng forecaster para makita kung saan posibleng pumunta yung bagyo, ay nagpapakita na posibleng bumalik yung bagyong Pablo at maglandfall dito sa Luzon. Ito yung mga guhit na yan, Mel. Makikita mo na mula dito sa Palawan ay pupunta sa norte at babalik. Pwedeng dito sa Northern Luzon. Yung isa naman ay malapit sa Central Luzon. Pero merong mga ibang model, itong mga ibang linya na dumidiretso papunta sa Vietnam. At isang nakikitang dahilan kung bakit itong bagyo ay hindi diretso pansamantala sa Vietnam ay dahil sa paghina nitong subtropical ridge. Ito kasi yung mas malaking weather system, Mel, na humaharang dito sa bagyo para tumungo dito yung guhit na yan papunta ng northeast. Pero dahil posibleng humina ito,
makakakita ng parang lagusan itong bagyo para nga posibleng ito ay pumunta dito sa may Northern Luzon o ika nga dito sa may Central Luzon imbis na dumiretso. At pero sa ngayon, Mel, mababa yung posibilidad nitong mangyari, no? At yun yung ating babantayan. At bago naman maglandfall, nakuna ng International Space Station ng itsura sa kalawakan ng bagyong Pablo. Kuha naman ito ng Terra satellite ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ng Amerika. Yan ay noong December 2, bago tumama itong bagyong si Pablo. Makikita kung gaano kalawak yung sakop ng bagyong Pablo. At makikita natin dito yung kaulapan ng bagyo bago tumama dito sa Davao Oriental. At sa wind map naman ng Weather Central, makikita natin yung interaction ng bagyong Pablo. Ito yung sirkulasyon niya dito sa ibang weather system sa ating bansa. At ito nga yung lumalakas na hanging amihan. At pag lumakas yung hanging amihan, dala nito yung malamig at yung hangin. Kaya bahagya itong magpapahina dito sa bagyong Pablo dahil yung bagyo ayaw na ayaw niyan nung tuyong hangin. Dahil ang kailangan yan, warm and moist air para lalong lumakas. Kaya titingnan natin kung ano ang magiging patuloy na epekto nito, kung hihina ba ito at pipigilan yan yung pagpunta ng bagyo patungo dito sa ating Luzon Island. Pero posible pa rin magkaroon ng malalakas na alon, Mel, lalong-lalo na dito sa Palawan. Ito yung sentro ng bagyo, malalakas pa rin po yung alon dyan, matataas pa rin ang alon dito sa baybayin ng Luzon. Kaya inaalerto po yung mga naninirahan sa coastal areas, maging yung mga nagbabalak pumalaot o bumiyahe sa dagat na ipagpaliban po ninyo yung pagpalaot kahit papalayo na yung bagyo. At para sa karagdagang update sa ulat panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang GMA News weather page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.